Ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan ko habang bumababa ako ng bus. Ilang oras din ang biyahe mula probinsya at ngayon lang talaga ako nakarating dito sa Maynila. Hindi ko alam kung excitement ba o kaba ang bumabalot sa akin. Pero isa lang ang malinaw, kailangan ko tong gawin. Walang patutunguhan ang buhay ko kung mananatili ako kina lolo at lola. Ang hirap ng buhay sa probinsya. Doon, kahit anong pilit mong magsipag, parang walang nangyayari. Kaya nang sabihin ni Papa na dito na ako titira kasama siya at ang bago niyang pamilya, pumayag ako. Kailangan kong makapagtapos, yun na lang ang pinanghahawakan ko. 10 taon lang ako noong naghiwalay sila ni Mama. Pareho na silang may kanya-kanyang pamilya ngayon. Sa bahay ni na Mama dati, halos araw-araw kaming magbangayan ng bago niyang anak. Kaya hindi rin nagtagal, bumalik ulit ako sa probinsya. Pero si Papa, ito ang unang pagkakataon na makikita ko ang mundo niya. Paglapit ko sa drop-off ng bus, agad kong nakita si Papa. Nakapolo, may hawak na susi ng kotse at katabi niya ang bago niyang asawa. Mukhang mabait naman si Tita Lisa at ngumiti pa siya habang kumakaway sa akin. Medyo awkward pero ngumiti rin ako pabalik. Habang nasa kotse, sunod-sunod ang tanong ni Papa sa akin. Kung kumusta raw ba si Lola, kung kumakain daw ba ako ng maayos, kung okay daw ba ang biyahe. Sumasagot ako ng magalang, pero sa totoo lang, hindi ko alam kung normal ba dapat ang pakiramdam ko. Parang ang tagal na naming hindi nagkita, kaya hindi ko alam kung paano ulit makipag-usap sa kanya. Pagdating sa village, halos nanlaki ang mga mata ko. Ang lalaki ng mga bahay, lalo na yung sa amin. Grabe, ganito kayaman si Papa? Kaya naman hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko. Bakit ba noon, pinili kong manatili sa barong-barong sa probinsya? Kung dati pa pala ako pumayag, sana ang dami ko nang hindi naranasang hirap. Pagpasok namin sa loob ng bahay, may nakita akong babaeng nakaupo sa sofa. Doon ako labis na napahanga. Mahaba yung legs niya, sobrang kinis. Maikling shorts, sandong kita ang pusod. Parang model, maputi, matangkad, at ang ganda. Yung tipong hindi mo alam kung saan mo ibabaling ang tingin mo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung napansin niya, pero sana hindi. Ellie, siya nga pala si Aubrey, anak siya ng Tita Lisa mo. Sabi ni Papa. Tumayo siya at inabot ang kamay ko. Hi, sabi niya. Malamig ang boses pero magandang pakinggan. Pag-abot ko ng kamay niya, muntik na akong mataranta. Ang lambot ng palad niya, halatang hindi nagtatrabaho. Ito ba yung bago kong stepsister? Ganito kaganda? Hindi ko alam kung paano ako tititig o kung saan ako lulugar. Hanggang biglang nagsalita si Papa. Aubrey, ihatid mo na si Elijah sa kwarto niya. May importante kaming lakad ng mami mo. Utos ni Papa. Okay po, Daddy. Malambing na sagot ni Aubrey habang ako naman ay tumangulang. Pagkaalis nila ni Papa, kaming dalawa na lang ang naiwan sa bahay at doon ako biglang kinabahan. Hindi ko alam kung paano kakausapin ng ganitong klaseng babae. Pero tumayo siya, tumingin sa akin at ngumiti ng konti. Tara, sundan mo ko. Sabi niya, parang ang kaswal lang sa kanya na merong bagong taong nakatira sa bahay. Dinala niya ako sa kwarto ko. Habang naglalakad siya sa unahan, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod niya. Ang ayos niyang maglakad, parang sanay na may humahanga sa kanya. Pagdating sa kwarto, binuksan niya ang ilaw at ngumiti ulit. At hindi ko na nagawang tumanggi nang kunin ni Aubrey ang bag ko at ilapag yun sa kama. Parang ang gaan-gaan ng kilos niya na para bang matagal na kaming magkakilala kahit ngayon ko lang naman siya nakita. Pagkatapos nun, hinila niya ako palabas ng kwarto. Halika na, gutom ka na, 'di ba? Sabi niya habang nauuna sa hallway, nakatingin pabalik sa akin at nakangiti.
Pagdating namin sa hapagkainan, agad niya akong inalok. Kain ka lang ha, huwag kang mahihiya. Dito ka na nakatira, so consider this your home. Ang gaan ng boses niya, ang lambing ng tono. At habang kumakain kami, salita siya ng salita, ang daldal niya pero hindi nakakainis. Kwento siya ng kwento tungkol sa bahay, sa mga paborito niyang pagkain, sa school, sa mga aso nila sa likod, pati sa kung paano kagulo si Papa minsan kapag nagmamadali. Ako naman, napapatingin lang sa kanya habang nagsasalita. Sa totoo lang, napanatag ang loob ko, pero kahit gaano siya kainit at kagaan kausap, hindi ko mapigilan ng paminsan-minsan na pagkailang. Hindi ako sanay na may ganito kagandang babae na nasa tabi ko, nagkukwento na para bang close kami. At nakaupo pa, na sobrang relaxed habang kita ang makinis na legs niya. Hindi ko alam kung umiiwas ako sa tingin niya o kung talagang hindi ko lang kayang tumingin ng matagal sa ganoon kagandang babae. At makalipas lang ang ilang araw, mas lalo lang lumalim ang kutob ko. Napansin ko agad sa mga unang araw pa lang kung gaano kabait si Audrey sa pakikitungo sa akin. Pero ang higit na hindi ko maintindihan ay yung paraan niya ng pagtingin. Madalas ko siyang mahuling nakatitig. Yung tingin na mabilis na iiwas kapag nahuli ko, pero alam kong may ibig sabihin. At ngayon nga, magkasalo ulit kami sa hapagkainan at ramdam ko na naman yung kakaibang kiliti sa sikmura ko. Ewan ko ba pero parang kinakabahan ako. Sobrang dami ng pagkain sa mesa, pero parang hindi ko magawang kumain. Hindi kasi ako komportable dahil kaharap ko si Aubrey. Naiilang pa rin ako. Pero at the same time, nagugutom na rin ako. Basta ewan. Hindi mo ba gusto yung niluto ni Manang? Tanong ni Aubrey habang nakasandal at nakatitig sa akin. Masarap yan, tikman mo kasi. Dagdag pa niya. Wala naman akong nagawa kundi sundin siya. At nang malasahan ko na ang pagkain, halos hindi ko mapigilan ng bilis ng subo ko. Masarap nga. Ngumiti naman si Aubrey na parang natutuwa sa nakikita. Isang buwan na lang bago magbukas ang klase, 2 linggo pa lang ako rito, pero sinusubukan ko ng tanggapin ng bagong mundong to. Pag nakapagtapos ako, balak ko talagang tulungan sina lolo at lola. Alam mo, napakatahimik mo. Like hello, hindi naman bawal kausapin ako. Biglang sabi ni Aubrey habang kumakain ako. Don't tell me, masyado kang nagagandahan sa akin. Wika niya, saka ngumiti ng nakakaloko. Natigil ako sa pagsubo. Napatawa rin ako kahit hindi ko sinasadya. Oo, maganda ka naman talaga. Nahihiyang sagot ko naman. Alam ko naman yun. Sagot ni Aubrey kaya napangiti ako. Ganun talaga siya, medyo mayabang or mas tamang sabihing confident. Habang tumatagal, mas nakilala ko siya. Hindi lang siya maganda, nakakaaliw siyang kasama. Sanay siyang makisama sa lalaki. Halatang hindi siya nahihiya kahit magkasama kaming dalawa. Ginabi nga kami noong unang linggong nandoon ako. Dahil inaya niya akong mag-movie marathon kami sa kwarto niya. Popcorn, malaking TV, patay lahat ng ilaw. Horror love story pa ang pinili niya. Tumabi lang ako sa gilid ng kama niya. Pareho kaming tumatawa, nabibigla, nagtatanong at nagkukwento. Walang mali siya. O siguro, ako lang ang naniniwalang wala. Lumipas ang mga araw, mas lalo kaming naging malapit. Sa gala, sa kain, sa kwarto niya, sa panunood. Parang araw-araw, siya ang kasama ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano mag-ikot sa Maynila. Siya rin ang kasama kong mag-enroll sa university. Unti-unti, gumaan ang loob ko sa kanya. At yung unang tensyon o hiya ko sa kanya, parang nawala na. Iniisip ko na dapat ay maging maayos kami. Kasi stepsis ko siya. Dapat magkasundo kami sa lahat ng bagay. Pero isang gabi,
May nangyari at doon nagbago ang lahat. 7:30 ng gabi, pinuntahan ko siya sa kwarto niya dahil manonood ulit kami. Nakabukas ang pinto ng kwarto niya, kaya sumilip ako. Pero bago pa ako makapagsalita, nakita ko si Aubrey. Nakaupo sa harap ng computer, naka-headset. Meron siyang ka-video call na lalaki. At meron din siyang ginagawa sa sarili. Sandali akong natigilan. Hindi ko makita ng buo dahil natatakpan siya ng braso niya. Pero malinaw ang galaw ng balakang niya. Malinaw na malalim ang paghinga niya. Ang mga ungol na pilit niyang pinipigilan. At sa isang iglap, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung lalayo ba ako o tatakbo o magtatago. Pero hindi ko maiwasang mapako yung tingin ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang side ni Aubrey na hindi dapat makita ng kahit na sinong lalaki, lalo na ng stepbrother niya. At dahil doon, yung paghanga ko sa kanya na pilit kong kinalimutan, dahil nga stepsis ko siya, ay mas tumindi pa. Hindi lang paghanga, kundi pagnanasa. Hanggang sa hindi ko na kinaya, mabilis akong umalis at bumalik sa kwarto ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa lakas ng tibok ng puso ko, sa bigat ng dibdib ko at sa sobrang pagkailang, hanggang sa namalayan ko na lang na ginagawa ko ang bagay na yun habang iniisip si Aubrey. Taas-baba, malalim na paghinga, malapit na sana ako. Nang may marinig ako sa labas ng kwarto ko, kaya naman nataranta ko ng husto. Paglabas ko ng pinto, si Aubrey nakatayo doon, nakatingin sa akin. Maya-maya ay bumaba pa yung mga mata niya at nakita kong napakagatlabi siya. Napansin niya kaya? Kinakabahan kong tanong sa sarili. Anong ginagawa mo? Tanong niya, kunot noo pero may halong ngiti. Wala. Nauutal kong sagot. Ang init ng mukha ko. Siguradong namumula ko ng mga oras na yon. Tumingin sa akin si Aubrey ng matagal. Parang sinusuri ako bago siya ngumiti ng pilya. Hindi ko alam kung nahuli niya ako. Hindi ko alam kung meron siyang hinala. Pero ramdam ko na hindi ko maitago ang kaba sa katawan ko. Halika na, manonood pa tayo, remember? Iyaya niya sa akin. Pwede bang bukas na lang? Inaantok na kasi ako. Tanggi ko, pero nagpa-cute lang si Aubrey. Ang aga-aga pa inaantok ka na. Tara na kasi. Sigurado ako, matatanggal yung antok mo. Napabuntong hininga na lang ako. Ayoko sana dahil hindi pa ako komportable, pero talagang hindi ko siya matanggihan. Comedy lang ang pinapanood namin, kaya hindi niya pinatay ang ilaw. Ako, hindi makapag-focus. Wala sa palabas ang utak ko kundi sa kanya. Kung paano siya tumawa, yung paghiga niya, at kung paano siya ngumunguya ng popcorn. Lahat napapansin ko. Hindi ko maintindihan, pero parang may gusto akong gawin na hindi ko masabi. Maya-maya pa ay bigla siyang tumayo. Manood ka muna ha, magsa-shower lang ako. Medyo nanlalagkit kasi yung pakiramdam ko. Paalam ni Aubrey sa akin. Hindi ko maiwasang isipin na kaya siya nanlalagkit ay dahil sa ginawa niya kanina. Nagkibit balikat na lang ako dahil hindi ko naman pwedeng itanong yun sa kanya. Naglakad siya papunta sa banyo. Tulad ng dati, hindi ko napigilan ng titig ko. Nakakaakit ang galaw ng balakang niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas na ang pinto ng banyo. Lumabas siya na nakatapis lang ng tuwalya. Sariwang-sariwa, bagong ligo, amoy sabon at amoy shampoo. Babaeng-babae ang amoy. At habang lumalapit siya, mas lalo akong hindi mapakali. Hanggang sa bigla na lang nalaglag. Bumagsak sa sahig ang tuwalya niya. Napamaang ako, hindi ako makagalaw. Nakatingin siya sa akin, diretso, parang inaabangan kung ano ang magiging reaksyon ko. At sa sandaling yon, hindi ko malaman
kung aksidente ba yun o sinasadya niya. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na alam kung paano ko pang pipigilan ang sarili ko. Maya-maya pa, humakbang si Aubrey papalapit sa akin. Iba ang tingin niya. Hindi yung normal na tingin na nakasanayan ko sa kanya noong mga nakaraang araw. Ito, mas malalim, parang nangungusap, parang may hinihingi. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko malaman kung gagalaw ba ako o mananatiling nakaupo lang doon habang papalapit siya ng papalapit hanggang tuluyan na siyang nasa harapan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, kung bakit hindi ako makagalaw. Bakit parang nahipnotisno ako ng bawat paghinga niya. Gusto kita, Elijah. So please, gawin natin to. Pakiusap ni Aubrey, kaya hindi ako makapaniwala. Para akong nahulog sa isang panaginip o baka nababaliw lang ako. Pero bago pa ako makapag-isip ng kahit ano, sinunggaban niya na ako. Hindi ko alam kung nasaan ang utak ko. Hindi ko alam kung tama ba to. Pero hindi ko na nagawang tumanggi pa. Kaya tumugon ako ng buong buo. Hinawakan ko siya sa bewang, hinila ko siya palapit, at napakapit siya sa batok ko na parang ayaw niya na akong pakawalan. Matapos ang isang mahabang sandali, Elijah, isara mo muna ang pinto please. Malambing niyang pakiusap. Halos madapa ako sa pagmamadaling tumayo at ilak ang pinto. Pagbalik ko, naroon siya, nakahiga na. Nakatingin sa akin na parang ako lang ang kailangan niya ng gabing yun. At doon naganap ang mainit na sandaling matagal ko nang inasam. Hindi ko na kayang isa-isahin ang nangyari. Ang alam ko lang, pareho kaming nadala. Ramdam ko ang kapit niya sa akin, ang init ng katawan niya, at ang paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko. Na parang ako lang ang mundo niya noong oras na yun. Pero hindi pa ako tapos. Hindi pa sapat. At sa tingin ko, alam niyang hindi pa sapat. Kaya naman nang tumihaya siya at ngumiti ng mapang-akit, alam kong magsisimula na naman kami. Wala akong sinayang na sandali at talagang sinulit ko ang pagkakataon. Hindi lang isa, dalawa, kundi nakatatlong rounds kami ni Aubrey. At pagdating ng sumunod na araw, parang hindi kami makontento. Hinahanap-hanap niya ako at hindi ko rin maipaliwanag pero hinahanap-hanap ko din siya. Noong una, enjoy lang. Akala ko laro lang yun sa pagitan namin. Pero habang tumatagal, habang mas lalo kong nakikita kung paano siya tumawa, kung paano siyang mag-ingay, kung paano siyang tumingin sa akin pagkatapos ng bawat gabi, unti-unti kong naramdaman ang ayaw ko sanang maramdaman. Hindi na lang palalibog ang meron ako para kay Aubrey. Parang may iba na. Parang mahal ko na siya. Isang hapon, hindi ako mapakali. 3:00 pa lang, tanaw ko na ang gate mula sa bintana ng kwarto ko. Si Aubrey kasi, kanina pang tanghali umalis at wala man lang sinabi kung saan pupunta. Minsan talaga siyang lumalabas, pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Para bang may mabigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Lumalim ang hapon at nang sumapit ang 6:00, naroon pa rin ako sa tapat ng bintana, naghihintay. Kalahating oras pa ang lumipas bago ko narinig ang pagbusina sa labas. Mabilis akong bumaba. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto kong salubungin siya. O baka gusto kong marinig ang paliwanag niya kung bakit siya na late ng uwi, na para bang boyfriend niya ako. Ngunit pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ng tanawing hindi ko inaasahan. Si Aubrey may kasamang lalaki, matangkad, gwapo, mukhang may dating, may kotse at maayos ang bihis. At bago ko pa masabi ang kahit na ano, ngumiti si Aubrey sa akin, simpleng ngiti lang. Ellie, si Mark, boyfriend ko. Sabi niya na parang wala lang, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Boyfriend? May boyfriend si Aubrey? Tumingin ako kay Mark, tapos kay Aubrey,
Tapos pabalik na naman. Para akong sinampal. Para akong nilunod sa sarili kong kahihiyan. Boyfriend? Tanging nasabi ko sa kanila. Tumango si Aubrey habang nakahawak sa braso ng lalaki. Oo, remember, sabi ko naman sa'yo every night na hinihintay ako, di ba? Si Mark yun. Bali walang wika ni Aubrey. Parang umikot ang mundo ko. Buong akala ko, wala siyang boyfriend. Akala ko ako lang ang lalaki sa buhay niya ngayon. Akala ko totoo ang sinasabi niya na gusto niya ako. Yun pala libangan lang niya ako. Napakadami kong gustong itanong, pero wala akong nasabi. Alam ko naman kasi na wala akong karapatan. Tumayo lang ako dun, nakanganga, habang tumatawa silang dalawa. At nang magpaalam sila at pumasok sa kwarto ni Aubrey, lalong bumigat ang dibdib ko. Alam ko na agad kung ano ang gagawin nila. Nang mawala sila sa paningin ko, nagmukmuk ako sa kwarto ko. Naaasar ako kay Aubrey at higit sa lahat, naaasar ako sa sarili ko kung bakit ang bilis kong nahulog sa babaeng yun. Mag-aalas 10 na ng gabi nang kumatok si Aubrey sa pintuan ng kwarto ko. Hindi ko siya pinansin. Hanggang sa naramdaman kong pumasok siya. Nagkunwari naman akong tulog, pero hindi siya tumigil hanggang sa dumilat ako. Niyakap niya ako mula sa gilid na parang walang nangyari. Sorry ha, natagalan kami. Naghintay ka ba, Ellie? Wika niya na para bang wala itong ginawang kalokohan. Bakit hindi mo sinabing may boyfriend ka na pala? Mahina, pero puno ng hinanakit ang tanong ko. Elijah, normal lang yun. Nung malayo si Mark, video call lang. Hindi ko kaya. Kailangan ko ng makakasama. Kaya ikaw muna. Sagot niya sabay ngiti. Okay lang naman sa'yo, di ba? Nagustuhan mo rin naman. Dagdag pa ni Aubrey, kaya halos magsalubong ang kilay ko sa galit. Wala namang magbabago. Kahit kailan mo gusto, pwede kang pumasok sa kwarto ko. Dagdag pa ni Aubrey. Umalis ka, Aubrey. Nagpipigil kong wika. Ayoko siyang kausapin dahil baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya. Ilang saglit pa siyang nagstay sa kwarto ko bago nagpa siyang umalis. Napailing ako sa sobrang pagkadismaya. Baliw ba ako para magmahal ng ganong klaseng babae? Pero sa kabila nun, hindi ko maiwasang masaktan. Hindi naman nun basta-basta mabubura ang nararamdaman ko sa kanya. Lumipas ang mga araw at iniwasan ko talaga si Aubrey. Kahit anong papansin niya, wala. Hindi ko siya tinitingnan. Hindi ko siya kinakausap. Pero mas lalo akong nainis. Kasi kung umasta si Aubrey, parang wala siyang ginawang mali. Pero kahit ganun, hindi ko maitanggi na masakit pa rin. Hindi ganun kadaling mawala ang nararamdaman ko. Isang hapon paglabas ko sa may gate, nakita kong may ibang lalaki na naghatid kay Aubrey. Hindi si Mark, iba na naman, mas matanda. Hindi ko sinasadya, pero narinig ko silang nag-uusap. Payment sent. Tatawag na lang ako kung kailan ulit pwede. Sabi ng lalaki. Ngumiti naman si Aubrey, yung ngiting malandi at halatang sanay. Sure, I'm always available. Natigilan ako sa narinig ko. Hanggang sa narealize ko ang totoo. Bayaran pala si Aubrey. Ginagamit ang katawan niya para sa pera. Hindi ko maintindihan. May kaya sila. Hindi niya kailangang gawin yun. Walang dahilan para ibaba niya ang sarili niya ng ganito. Napatigil ako. Hindi makagalaw. Doon ako nakaramdam ng pandidiri. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko dahil isinabay niya ako sa mga customer niya. Pagkapasok niya sa loob, hindi ko na napigilan. Aubrey, tawag ko. Pagharap niya, diretso kong sinabi. Nakakadiri ka. Diretso kong sabi sa kanya, pero ngumiti lang siya habang lumalapit sa malanding ritmo. Bakit? Nasarapan ka naman, di ba? Don't tell me ayaw mo na. At least, hindi mo kailangang magbayad. Libre ang serbisyo ko para sa'yo. Kasi nasarapan naman ako. Gustong gusto kasi kita. Ang laki kasi eh.
Kinilabutan ako. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Kaya naman simula nun, iniwasan ko na talaga si Aubrey. Wala na akong nararamdaman para sa kanya, kundi pandidiri. Kahit anong lambing, ngiti, o haplos ang gawin niya, wala nang epekto sa akin. Para siyang may nakakahawang sakit kung iwasan ko. Hindi ko siya tinitingnan, hindi ko siya kinakausap, at hindi ko hinahayaang makalapit siya kahit isang dangkal. Kita ko rin sa mukha niya ang inis at pagkadismaya. Siguro, akala niya lahat ng lalaki ay magpapaloko sa ganda at katawan niya. Pero hindi ako katulad ng mga customer niya.